Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of The Chicken Doctors. At ang pag-uusapan natin ngayon ay feeding management po ulit. Kasi po, marami po sa atin ang hindi nakakaalam na yung pagpapatuka po ay hindi lamang paglalagay ng feeds doon sa patuka ng ating mga layers, pero yung pagiging eficiente o pagiging efficient sa pagbibigay sa kanila ng patuka. Kasi minsan or kadalasan nakakalimutan po natin na i-differentiate ang pagkakaiba po ng paglalagay sa feeds at ng actual na pagpapatuka ng manok. So merong mga nagpapatuka po 3 times a day, meron twice a day. Dito sa particular na farm naman na ito ay 3 times a day tayo. So 4 o'clock, 10 o'clock at 3 o'clock ng hapon. Ngayon, yung hopper natin, syempre hindi naman siya talagang pantay-pantay ang nilalabas dun sa butas ng kanyang dispenser. Kaya nagmamano-mano pa rin tayo kahit papano para maikalat natin ng ayos. Kasi yung pakita ko lang sa inyo, yung paghahalo po ng feeds o pagtutulak, minsan tumatapon lang din naman yan, lalo na kung marami ang nakalagay. Kung wala namang laman na yung feeders, ang nangyayari dyan, tinutulak mo wala naman lamang feeders. So ganito po yung ibang ginagawa ng ating mga layer farms. After ng feeding, 4 o'clock sila nagpatuka. Ang ginagawa naman nila, ayan, naglilipat po sila doon sa mga lugar ng manok na walang patuka. So yun, katulad po ng ginagawa ni Kuya, nililipat niya yung mga makakapal na patuka papunta dun sa manipis. Kaya makikita nyo 7 o'clock active na active pa rin tumutuka yung karamihan sa ating mga manok. Hindi masasayang ang feeds kesa sa itulak mo siya ng makapal o kaya magtulak ka ng feeder ng mga wala naman na talagang laman. Ito po yung pwede natin gawin para mas ma-improve po ang ating feeding efficiency. Tandaan natin ang feeds 70%, 70% po ng ating puhunan sa pagmamanukan. So hindi natin dapat sinasayang yung ating mga kapital, mga feeds. Kaya yan, ginagamitan niya ng ganyan. Pwede kayong gumamit ng mga pinaglagyan ng gamot, gawin yung pansalok, nakasya po dun sa feeders ninyo para madali po siyang hakutin. Yan. So yun ang ginagawa niya. Kaya mas maganda po ang ating production dito, no? Nag-i-improve. Ang kagandahan pa niyan, yung mga lumang feeds po na naiiwan po sa inyong mga labangan o sa mga feeding trough natin ay naiiwasan po. Yung kasing mga pagkakaroon ng mga toxin problem, yung mga singaw sa bibig ng manok o sa tuka ng manok, nagmumula po yan sa mga feeds na naluluma over time doon sa kanyang patukaan. Kasi eto po, minsan natitira yung mga pino na yan. So yung mga pinong feeds na yan, mapapatungan niya ng mga bago. So ano mangyayari? Ano mangyayari dun sa mga lumang mga feeds na hindi agad natutukan ng manok? Aamagin po yun. Ang mga toxin problem sa manok, hindi po yan nangyayari overnight, 2 days or 3 days pagka naiwan, kundi matagal po yan. Cumulative ang effect, ibig sabihin sama-sama naging problema o nagkaroon ng build up na problema sa loob ng sistema ng manok. Kaya dapat yung mga patuka natin, kung tayo ay first in first out sa ating bodega ng feeds, doon naman sa ating mga manok, dapat yung nilagay natin ay siyang nauubos po nila yon ng maganda. So yun talaga yung tunay na feed consumption pag naubos nila. Halimbawa 115 grams,
Kung 115 grams ay lahat nasagad po yan, ang laman, ibig sabihin, na, yun ang tunay na consume ng manok. Pero alam naman natin may matitira dyan Kailangan lang talaga sobrang nipis ang matitira. Sa umaga po, before your first feeding, dapat ang itsura po ng feeders nyo, ganito na. Ganito lang kanipis dapat yan. So, syempre, hindi naman talaga gaganyan ng literal yan. Pero ibig ko sabihin, gagamitan natin ng kaunting imahinasyon. Pag ito, hinalo ko sa umaga, before the first feeding, ganito po ba ang magiging itsura? Yan. Ibig sabihin, pag pinantay ko yung kahabaan na yan, ganito po ba ang magiging itsura on the first, before the first feeding sa umaga? Okay. Pagka naman ganito, ang nakita nyo sa umaga, before yung unang-unang pagpapatuka ninyo, ang ibig sabihin niya, sobra po yung patuka. O kaya naman, walang ganang tumuka ang manok. So, kailangan yung tignan ano ang nagiging problema ng manok natin. Kapag ito namang mga ganito, labangan natin ay asul na asul, halimbawa walang feeds, ibig sabihin naman nun ay kulang. The next question would be, kung malinis ang patuka pero naibigay ko naman yung karampatang grams per bird niya, Doc, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung quality ng ating feeds ay posibleng kulang. Kasi alam ng manok pag may kakulangan siya sa katawan Or baka naman mali din ang inventaryo ng manok, kaya akala natin ang lakas tumuka. So, yun ang mga dapat nating isaalang-alang pag tayo ay nagpapatuka. Pagka nasagad naman yan before the first feeding, pwede kayong mag-adjust na that day para dagdagan po yung ration niya. Para po para po makuha ng mga manok yung requirement niya para mag-produce ng itlog sa araw na yon. Tandaan natin, more than the maintenance, it's either maging taba or maging itlog. So kadalasan naman ay yung sobra talaga sa maintenance ay yun ang nagiging production sa lahat ng livestock na domestic livestock na ating ginagamit. So tignan pa po natin to anong ginagawa rito. So si kuya doon ay nangongolekta na ng itlog siguro yun, kaya may tray na doon. So alas 8 ng umaga, yan, marami ng itlog at ganito na itsura ng feeders nila, no? Pero ina-expect ko ito ihahaluin pa nila kasi merong mga ganito na manipis na, papantayin nila yan, o kaya pwedeng direkta, yung makakapal na yan ay ilipat na po directly dito sa mga maninipis para matukanan ng manok, no? So pino man o hindi, ito naman pino. So napili na yung mais, tingnan nyo, hindi talaga pantay kung minsan ang halo ng hopper o yung automatic feeder. Ayan dito mamais, dito mapino. So depende talaga yan. So kailangan yung i-check yan. So yan. So far po dito sa ating building na pinuntahan na ito, maganda naman ang kilos ng mga manok, malalakas at naririnig nyo naman maingay, no? Tapos na feeding pero maingay. Yung ingay na yan ay isang indikasyon, it's either recovering yung manok or nagpo-produce ng tama. Kasi yan naman talaga ang mating call ng mga layers, yung pagputak ng manok. Okay, so 8 o'clock dami. Yan, 8 o'clock, marami-rami ng itlog. So very promising ang production namin dito for the day. So yun, si kuya talagang nagtsatsaga siya na ilipat-lipat ang patuka na yan. Kasi ito'y galing sa problema at nawala ng gana tumuka. Kaya yan, ito yung naging susi para mag-recover at para maging ganito ka-active yung mga manok natin ulit. Kaya tulad yan, side na yan, so po pwedeng pantayin yan. At yung ibang makapal, hahanapin niya yan. Kung saan meron makapal, ililipat po doon para masiguro na yun ang matutukan nila. So ayun,
Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ngayong araw meron po tayo na i-impart sa inyo na kapaki-pakinabang po sa inyong negosyo. God bless po sa inyong lahat.